araw po muli sa inyong lahat. Sumasa inyo ang ating palatuntunang tipon-tipan sa PIA, ang ugnayan ng pamalaan at ng mamamayan. Ngayon pong araw na ito mga kaibigan, isang mahalagang usapin po ang aming hatid sa inyo. At syempre ito po ang inyong lingkod, Oliver Tamayaw Bakay, sa ngalan po ng ating Regional Director, Director Purita sa Montelica, sasa inyo ang ating palatuntunan sa loob ng isang oras na talakayan. At siguro ngayon mga kaibigan ay magbabago tayo ng sistemang kaunti, as the media will ask their question, ipapakilala po natin sila. So ang ating ipapakilala na lang po ngayon ay ating mga bisita. Unang-una po, nandito po ang ating Assistant Regional Director and concurrent Regional Chief of Staff ng ating pong Bureau of Jail Management and Penology Region 2, Jail Superintendent Seferino P. Sionco. At kasama po niya ang kaniyang mga galamay sa maayos sa pamamalakad sa atin pong BJMP. Andito po si Jail Senior Inspector Bonifacio M. Gitering, ang Chief po ng Legal Section and Hearing Officer. Dahil po tungkol sa batas ang atin pong pag-uusapan. Makinig po kayo mga kaibigan. Kasama din po natin si Jail Chief Inspector Juliet M. Miranda, ang suki ho natin sa ating pong palatuntunan. Siya po ang Chief ng Personal Records Management Division and of course the Chief of Human Resource Development. And I guess ito rin po ang in charge sa ating pong Health Service Division ng ating pong BJMP Region 2. Narito po rin si si Jail Inspector Raizabel T. Gumaru, tama po ba ako sa pagbigkas? Ang Chief din ng Inmates Welfare Division at Chief din ng Investigation and Prosecution Division. Of course, kasama natin si Jail Officer 1 Hanilin D. Araw at saka si Jail Officer 1 Lourdes L. Kalimaran. Lahat po yan mula po sa BJMP Region 2. Sa ating of course, sa ating technical side ay kasama din natin ang ating mga kaagapay dito. Director, maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak muli sa atin pong imbitasyon, ang inyong pong paunang mensahe at pagbati sa atin pong mga tagapanood at tagapakinig. Sir, yung mikropono po ninyo ay nasa inyong tabi. Ayan. Paki-open po, sir. Ayan. Okay. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Nagpapasalamat kami sa pamunuan ng PIA at ang Radyo ng Bayan sa pag-imbita sa amin ngayon sa umagang ito. So, binabati ko po ang lahat ng mga inmates at mga kasama namin sa BJMP sa Lambak ng Cagayan. Magandang umaga po. Thank you very much, sir. At kasama din po natin ang mga kasamahan natin mula sa Bombo Radyo, mula po sa DZCV at DWIZ. Ayan, and of course, Clearview, RBC, and saan pa, RPN, and of course, sa iba pang mga kasamahan nating media practitioners dito sa Lambag, Cagayan. Ang pag-uusapan natin ngayon, mga kaibigan, maririnig natin ang boses ng ibang mga opisyal ngayon ng BJMP tungkol dun sa bagong batas sa implementing rules and regulation na atin pong earlier ay na-discuss with the chief ng legal section. Yung pong time allowance na tinutukoy natin. Alam naman natin kapag BJMP yung pinag-uusapan, ang kanila pong numero unong kliyente dyan ay yung pong mga inmates. Ngayon, malalaman natin, ano nga ba tong time allowance na to? Siguro, una ay si Sir Gitering. Ano nga ba ang time allowance na sinasabi ho natin, sir? Hello. Bago ang lahat, gusto kong bumati. Maraming salamat sa paanyaya nyo dito sa Tipon-Tipan sa PIA. Maraming salamat sa pagbigay nyo kami ng oras na ipaliwanag tong batas na to, Republic Act 10592, kung saan napapaloob yung time allowance na tanong kanina ni Oliver. Apo. Ang time allowance kasi ang isang amendment dito sa revised penal code natin by virtue of Republic Act 10592 is yung time allowance. Dati-rati, ito yung tatlo pa to. Time allowance, good conduct time allowance, time allowance for study, teaching, and mentoring, at saka time allowance for loyalty. So dati-rati, walang yung time allowance na to hindi binibigay sa BJMP. Dati-rati sa Director of Bureau of Correction lang ang authorized na nagbibigay. Dahil ang time allowance good conduct time allowance binibigay lang sa mga inmate dati na may final judgment. So ngayon, ang isang pagbabago
by virtue of Republic Act 10592 is ang authority na magbigay ng time allowance sa ngayon is yung Director ng Bureau of Correction, yung Chief BGMP, Provincial Jail Warden, District Jail Warden, City Jail Warden, and Municipal Jail Warden. Yun yung authorized na personnel na officers na magbigay ng time allowance sa ngayon by virtue of Republic Act 10592. Okay. Ang isang pagbabago pa sa Republic Act 10592 is yung binibigyan ng time allowance sa ngayon is pati yung detention prisoner. Yung detention prisoner na nasa hawak po ng BGMP at saka provincial jails natin. So sa madaling salita, sir, ano po ba ang time allowance? Na sinasabi ho natin, papaano po ito na ibibigay sa isa pong inmate? Ay, ito yung major na pagbabago, Oliver. Dati-rati, binibigay na time allowance, good conduct time allowance, for example, sa mga inmate po natin is deduction of 5. First 2 years, deduction of 5. Ngayon, tinaasan po 20 per month. So, third to fifth year, ang binibigay po dati, it's 8. Ngayon, 23. Yung 5th year to 10th year, dati-rati is deduction of 10. Ngayon is 25 na. Yung 10th year above, dati-rati 15 ang deduction, ngayon 30 days na. Pero ang dati-rati, ang implementation is deductive. Kung sa 1 month mo, dun sa first 2 years, sa 1 month mo na andun sa jail, may deduction ka na 5 days. Ngayon, ang implementation pa na yung GCTA ngayon by virtue of Republic Act 10592 at saka yung implementing rules ng batas na yan is yung actual days of service, 1 month day of service, mag-a-add ka ng 20 dun sa first 2 years. Ganun po yung implementation po natin ngayon. Okay. Kay Director, sir, ano kaya ang dahilan at bakit po meron pong ganitong scheme ngayon na ginagawa para po mabawasan yung pong isa-serve na sentensya ng atin pong sentensya o kaya yung pong araw sana ng pagkakakulong ng atin pong mga inmates? Ang isang dahilan po kung bakit na-implement or nagawa itong bagong batas na to sa kadahilan ng sobra-sobra na yung inmate natin sa loob ng kulungan. Ibig sabihin, ito isang paraan para ma-decongest yung mga inmate natin. Gaya ng paliwanag ni Atty. kanina kasamang Oliver. Isipin mo, dati-dati 5 days lang ang binabawas as deduction as good conduct time allowance. Ngayon, sa bagong batas, 20 days per month. Kung halimbawa, ang sentensya mo, sakali, may piniliwanag pa si Atty. kanina, maliban sa good conduct time allowance, meron pang tinatawag na study and teaching or mentoring. Ibig sabihin, kung halimbawa, nag-aaral ka sa loob or nagtuturo ka, additional na 15 days per month. So, kung pagsumahin mo yan, kung bumuno ka ng 1 buwan, bibigyan ka ng good conduct time allowance ng warden plus 15 days. So, magiging 35 days pag sinuma mo yun. So, ganun kaganda ito para sa ating mga inmate na ngayon nasa loob ng mga bilangguan sa kasalukuyan. So, malaki po ang maitutulong nito, lalo na doon sa, siyempre, doon sa, alam naman natin, hindi naman yung mga nandiyan ay sadyang kriminal, may mga pagkakamali ang sinasabi natin. Si kasamang Angeli, clarification or question. Ayan. Ay, kay ARD po. Sir, ang maganda pong itong privilege para sa ating mga inmates. Pero what about po dun sa mga nabiktima nitong mga inmates na ito na naisip po ba natin yung impact nito sa kanila? And then, pangalawa po, hindi po ba itong bagong IRR na ito ay nag-encourage pa na gumawa ng krimen. Masama. Kasi maganda po ito na may conviction babawas yung sentensya. Hindi po ba ito nag-encourage na mas marami pang magiging inmates in the future? Hindi naman po, kasi kagaya na sinabi ni kasamang Oliver kanina, hindi naman lahat ng mga nasa loob ng kulungan ay may sala na.
sabi nga sa batas, alam ni attorney yan, unless proven otherwise na talagang convicted siya. So, mostly, sa mga inmate natin, hindi pa naman talaga sila, convicted. Lalo na sa mga hawak na jail ng BJMP. Kasi karamihan sa mga BJMP, under trial pa lang ang mga yan. No? So, palagay ko hindi siguro ma-encourage ito. But, ito makatulong ito sa mga, unang-una makatulong sa gobyerno natin. Bakit kanyo? You could just imagine, ilan ang inmate buong Pilipinas? Sa records namin, sa taya namin, 134,000 buong Pilipinas ito, kasama na yung DOJ, DSWD, at saka lahat ng provincial at saka sa BJMP. Kung lahat ito, pinapakain ito ng gobyerno, milyon ang isang araw. So why not? Maganda itong ginawa nilang batas, instead na ikulong natin ito, na gagastusin ng gobyerno, why not? Gamitin natin sila sa labas, makatulong pa sa kanilang mga pamilya. Hindi pa magiging problema ng mga pamilya nila yung iniwan nila sa labas habang sila nasa loob ng bilangguan. Okay, oo. So yun yung isang advantage din niya. Although may point din si kasamang Angeli, baka nga naman mag-encourage pa, pero hopefully hindi naman sana yun ang tingin, ano? It's not on the negative side, but on the positive side. Kay Chief Inspector Miranda, ma'am, ano? Alam nating napakarami mo ng binantayan ng mga selda, tama ba ang term ko? Kulungan, ano? Napakarami na rin po ninyong napasyal, ano? Ito pong sistemang ganito ay naaangkop sa ating pong sitwasyon, ma'am? Yung pong, ayan. Magandang umaga kasamang Oliver. Magandang umaga sa pamunuan ng Philippine Information Agency at sa lahat ng mga kaibigan sa media. Okay, naaayon ito sa yung batas na RA 10592 ay dahil ito ay sabi nga natin na gawa ng gusto nating bigyan din ng ng magandang pribilehyo ang ating mga nakapiit para sa ganun magkakaroon din sila ng time na to turn into a new leaf, ika nga. At it works both ways for the management at saka sa mga akusado. Sa management, isang magandang pamamaraan ng epektibong pamamahala sa jail. Gawa ng it's a perennial problem yung congestion. Isa pa, pag nagtatagal lang mga bilanggo sa loob ng jail, the more na nagkakaroon din ng time na nagbibreed ng ibang pag-uugali. At isa ito sa pamamaraan talaga ng effective management para sa ganun, maiwasan yung mga ganun. At sa kanila din, of course, giving them time and opportunity to change. So yun lang naman ang nakikita nating positive na side nung batas. Although dun sa nasabi ni kasamang Angeli kanina, mukhang medyo nalalayo din sa ganung realidad gawa ng merong mekanismo ito. Merong i-establish na board na mag-determine and to monitor kung talagang sila ay karapat-dapat sa pagbibigay ng time allowance. Secondly, may mga activities sa Inmates Welfare and Development Division na ini-implement na kailangan nilang salihan. So marami din naman siyang parameters, hindi lahat kunwari sa Tuguegarao District Jail alone, 200 plus doon ang inmates. Hindi lahat noon ay magagrantan ng ganung privilege unless sila ay nagpapakita ng magandang pag-uugali, nagpapakita ng kooperasyon. So itong i-establish na na committee ay responsibility nila to oversee and monitor the totality ng pagbabago na naaangkop doon sa sa bawat isang inmate. Okay, so talagang nakita din natin yung positibong epekto po niya, no? Lalong-lalo na halos araw-araw, alam natin mga media ito, na halos araw-araw yata meron na idadala doon. Si kasamang Digna, kanyang katanungan. Yes, thank you, Ver. Good morning po sa ating lahat. Unang tanong siguro natin is, kailan ba na-implement itong RA 10592? And pangalawang tanong is, meron pa bang mga inmates na ayaw lumabas sa kulungan? Kasi ang pinaka-main layunin po nito
ay yung pong para medyo mabawasan yung laman ng kulungan. Ang tanong po natin kasi, previously kasi may mga nagsasabi na may mga pwede nang palayain pero ayaw pa rin Ayaw naman lumabas. nilang lumaya. Kabaliktaran. Kasi pa rin wala bang pong, ganun? wala pong mapupuntahang pamilya. Okay. Okay. Si attorney siguro. Ganito kasi, ang Republic Act 10592 was signed into law last May 29, 2013. So, ang application nito is prospective in application. We cannot implement it without the IIR or implementing rules and regulation issued by the LGS sa kayong kwan. So, last July, May 2014, bago lang labas yung implementing rules and regulation. And sa part ng BGMP, kailangan po namin gumawa ng time allowance manual, which will give the criteria in order to give the good conduct time allowance to our So, inmates. hindi pa implemented, sir? So, we launched, ang last June lang po yung time allowance manual natin. Okay. So, sa BGMP, naumpisahan na namin this August. Last August 2014. August 4. Okay, so start na daw August. Ayan, si kasamang Munting. Yung buong pangalan nga ng RA 10592, sir? Ay, yung amendments ng Article 29, Article 94, at Article 97 and 98 of the Revised Penal Codes. Yun yung amendments. Pero yung former law, sir, anong law yun? Revised Penal Code yung inamend niya. Revised Penal po Code. natin. Ayan. Ayan, klaro na. Tapos yung Ayaw sabi nga. mo naman na kung mayroon pang inmate na ayaw lumabas. Oo. Sa Ayaw lumaya. ngayon sa BGMP Region 2, wala po. Wala na pong inmate na ayaw lumabas. Kasi ang gusto ng isang inmate po natin, lalo kung nabigyan sila ng tamang pangangalaga sa kulungan, gusto nilang magbago, gusto nilang makapiling ang kanilang pamilya. Pero sir, meron punto kasi si Mother Diggs kanina yung walang napupuntahan na pamilya after ma-serve yung sentence niya. Meron pa rin po tayong mga ganun? And actually, last one lang, may isa kaming inmate sa Aparri District Jail dati. Actually, is a mental patient. Ang kaso niya is sinunog yung bahay nila. So arson. ayaw kunin ng family. So ang ginawa namin, ni-refer namin sa DSWD, and last May 2014, ang DSWD po nagbigay po ng pamasahe ng inmate para umuwi dun sa Visayas region. Ay, Ganun po doon yun. yung talagang pamilya niya. Yun naman, hindi naman ayaw lumabas. Gusto niya lumabas, kailangan natin i-turn over sa pamilya kasi isa siyang mental patient. Oh, okay. So may interventions na rin ang BGMP sa mga ganung mga cases. Kay ma'am, interesado lang ako doon sa parte ng mga kababaihan din naman. Gaano ka-epektibo itong anong tawag dito? Itong revision na ito ng atin pong batas. Kasi alam natin, mostly po dyan ay mga biktima rin sa parte po ng inmates natin ng mga kababaihan. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood ngayon at sa ating mga kasamaan sa media. Malaking advantage po itong GCTA na tinatawag, lalo na sa mga kababaihan nating nasa mga piitan. Kasi hindi naman lahat ng mga nandun ay may mga kasalanan. So, mostly mga nanay din sila. So, syempre, advantage siya, lalo na yung pagbibigay ng days. For example, is from 5 days to 20 days. So, malaking tulong yun, lalo na sa paglaya nila. Kasi hindi naman lahat ng nasa piitan ay, for example, is ang maximum lang na penalty na kaya nilang iserve dun is 3 years dun sa mga nasentensyahan. So kung halimbawa sa isang buwan is makaka-reduce sila ng 20 days. So kung sa isang taon, so malaking tulong din yun. So mapaaga yung kanilang paglaya. So advantage talaga yun, lalo na sa mga nanay kasi yung longing nila sa family nila, lalo na sa mga anak nila. So talagang malaking pasasalamat natin dito sa batas na ito. Tsaka maganda rin yun kasi another answer doon sa problem din natin pagdating ng pamilya, di ba? Kapag wala ang nanay sa loob ng tahanan, another problem. Yung nag-arise doon sa mga anak at saka asawa na rin. Kaya maganda rin ito. Si
kasamang Jene, and then mamaya si kasamang Edmund, si kasamang Marco, si kasamang Tere pala dyan. Sige, kasamang Jene. Ma'am, meron po ba tayong data kung ilan po lahat yung inmates natin dito sa Region 2, and out of that number of Ilan yung inmates, qualified? mga ilang percentage Yes. po kaya ang naa-assess natin na pwedeng maging Qualified sa- yes, for Oo. this time allowance, sir? Sino po ang si ARD? Ayan. Sa buong Region 2, meron po tayong 1,200 plus na inmate. Supervised po ng buong Region 2 ng BJMP. Okay. Mga ilang pong percentage kaya dun, sir, ay qualified? Doon sa tatlong na yon, time allowances na yon. Attorney, base ko si attorney ang... Kasi ito po, iulit lang natin para doon sa mga bagong dating, sir. Yung tatlong sinasabi ko is yung time allowance for good conduct. kasi pag maayos meron ka. din kwanta, hindi naman lahat qualified sila. May mga kwan din na, sino bang inmate na hindi qualified? So, Opo. sasagutin ni attorney yan. Yes, sir. Ganito kasi yung implementation ng good conduct time allowance. Isang criteria is the inmate must not violate the rules and regulation inside the jail facility. Pangalawa, the inmate must participate in inmates welfare development activity. Pangatlo is the inmate must participate in authorized work activities. Ang isang criteria na kung mag-violate siya ng rules and regulation sa loob ng piitan, during that month may suspension ng kanyang privilege to have good conduct time allowance. So depending upon the gravity of the violation. Bali dun sa time allowance manual po natin, mayroong mga violations na nakalagay. Depende kung ang suspension niya is 1 month, 3 months, or 4 months up to 6 months. So during that period, once na he violates the rules and regulation in the jail facility, he's not qualified to have good conduct time allowance. Ang isa pang hindi pwedeng mabigyan ng good conduct time allowance is yung may record ng escape sa loob ng piitan. So kung may record siya ng escape, bakit mo siya bibigyan ng good conduct time allowance? Isa pa is kung member siya ng gang. Yun yung isang yun po yung kwan. Si kasamang Tere, may follow-up, Yes. attorney? Saglit Para lang, ho si mas kasamang Tere. malinaw, attorney, pwede yung pakibanggit ko anong klase hong mga offenses ang mga qualified nagawa na isang inmate para ho ma-qualify siya dito sa time allowance na po ito? Actually, lahat is pwedeng bigyan ng good conduct time allowance regardless of the offense. But sa provisional release, once you have served the possible maximum penalty under Article 289 of the Revised Penal Code, actual serve plus good conduct time allowance, pwede mo siyang i-release provisionally through court order. Dun sa ang hindi lang pwede i-provisional release under the Revised Penal Code is yung mga ang kaso niya is senior crime, yung mga penalized by reclusion perpetua, life imprisonment. Although they have the right to have a good conduct time allowance, gusto nga nila magbago eh. They have the right to have a good conduct time allowance, but although ma-meet niya yung possible maximum imposable penalty, he's not qualified to be released provisionally. Kasi panghabang buhay kasi yung sinentensya sa kanila. So, yung kwan niya. Doon sa kwan kasi, isa pang panglilinaw, Yes, sir. doon sa Article 29 kasi, once na na-serve mo yung possible impossible, pwede ka nang palayain without prejudice to the continuation of trial. Dito sa ngayon, dahil sa good conduct time allowance na binigay ng Republic Act 10592, assuming na may 5 months penalty, ang impossible penalty is 5 months. So, during the first 2 years is authorized siya ng 20, di ba? So, dun sa 3 months na kanya, 3 months na actual detention niya sa piitan ng BJMP, makaka-gain siya ng ng 60 days. 60 days na good conduct time allowance. So, actual detention plus good conduct time allowance, you can already request the court to let the inmate provisionally release.
because he already served the possible maximum impossible penalty adding the good conduct time allowance. Siguro mamaya kasamang Jenny, kasi meron pa akong gustong ipa-discuss kay attorney. Yun kasing good conduct na na-discuss niya na, pati yung study, teaching, and mentoring po na pwede. Pero meron pang time allowance for loyalty. O paano po itong loyalty? Baka mamaya mag-fall doon sa question ni kasamang Dig na loyalty siya. Ayaw na niyang umalis. Andun na lang siya. Pero ano po ba yung loyalty sinasabi dito, attorney? Yung time allowance for loyalty kasi binibigay sa mga dati-rati binibigay sa mga inmate na sentenced by final judgment. So ngayon, pati detention prisoner po natin pinibigyan po ng time allowance for loyalty, either 1/5 of the remaining sentence or 2/5 of the remaining sentence. Okay. So tulad na nangyari sa Tacloban na biktima ng Typhoon Loyanda, maraming tumakas. Once na yung tumakas, yung umalis sa jail na yun, bumalik within 48 hours, is entitled to 1/5 deduction from the remaining sentence. Okay. Yung hindi umalis naman sa jail, although nagbagyo na ng malakas, mabibigyan siya ng 2/5 deduction from the remaining sentence. Ang intention po ng batas, ine-encourage during calamity kasi, hindi na yung, lalo kung kunti na yung naka-duty personnel. So, may opportunity talaga yung inmate na tumakas. So, bakit siya binigyan ng malaking deduction kung hindi siya umalis? Para i-encourage yung inmate po natin na hindi umalis during calamity. Okay. Meron lang akong gustong idagdag doon sa sinabi ni attorney. Example, halimbawa, nasentensya ka ng 10 years, nagkaroon ng conflagration, baha, tumakas. Pag bumalik ka within 48 hours, bibigyan ka ng 1/5 deducted. Halimbawa, 10 years ang sentensya mo. So, 1/5, bali 2 years. Ibabawas yung 2 years sa 10 years. Now, malaki yun. Ano yung 2/5? Dati kasi wala yung hindi tatakas yung loyal talaga. Pag hindi ka tumakas or hindi ka tumakbo, nag-stay ka sa jail, hindi ka umalis, ang babawas sa'yo is 2/5. Kung halimbawa, sentensyado ka ng 10, ano yung 2/5? Di 4 years. 6 years na lang ang bubunuin mo. Yun yung bago. Dati-dati yung old, yung sa old na law, 1/5 sa mga tumatakas lang. Ngayon, umaalma yung mga hindi tumakas. Bakit sila nabigyan? Kaming hindi tumakas, hindi kami nabibigyan. Eto na. Kasi ito, siguro nakita natin ng Yolanda. Ngayon, meron naman sa San Mateo, sa Manila, nagbaha. Nilipat nila yung mga inmate natin sa school. Ito yung mga ganitong pagkakataon. Pag tumakas ka at tapos na ang baha, within 48 hours, 1/5 lang ang inkuhan sa'yo. Ngayon, pag hindi ka tumakas, ito yung sinasabi ng loyalty. Dahil loyal ka, hindi ka tumakas, 2/5. Okay. Ayan. As a question lang. Sir, dun sa 48 hours, paano kung yung baha hindi nag-subside within that, tapos walang masakyan, sir? Kung halimbawa, a matter of hours lang, sir, 1 hour, 2 hours, may kasi yun. 48 hours from the announcement of the passing of the catastrophe or calamity. Kailan i-announce mo? Kung wala nang catastrophe, magbilang ka ng 48 hours bago. Hindi during the calamity. Kasi may possibility nga naman, attorney, na hindi makabali, irarason niya. May baha pa, paano ako tatawid, sabi niya. Sinakasamang Ed, kung may katanungan, tsaka si kasamang Marco, mag-senyas lang po kayo. Ayan, baga parang biglang ka-interest ako doon sa ilang mga questions ng ilang mga media natin. Ang iniisip kasi natin, yung pong mga pamilya din nitong mga inmates natin. Once po na meron pong maservan, kasi August pa lang po, sir, I believe wala pa naman pong naka-avail. Although meron na kayong mga meron na kaming binagyan. Sa ngayon, sa month of August, pa lang 20 days pa lang yung additional na kanya. Once po na mag-grant po sa kanila to, ano yung gagawin po ng BJMP para may monitoring pa rin po ba sa kanila outside? Actually, Oliver, wala namang monitoring sa outside. Kaya ang guarantee namin naman na assurance namin din sa complainant o sa members ng community is the religious implementation ng good conduct time allowance.
Kasi ang bibigyan lang namin ng good conduct time allowance is yung mga inmate na nakipag-participate sa development program ng BGMP in the sense na pag once na ginawa yan sa loob ng kulungan, maraming pagbabago sa kanyang pag-uugali. So ang guarantee din namin, ang assurance namin sa part ng BGMP is during the stay of inmate in jail, may pagbabago siya, na rehab siya. So parang doon pa lang sa loob, alam na ninyo kung pag na-serve niya yung sentence niya, magiging maayos pa rin siya outside. Yun ang ating tinitingnan. Sa loob talaga. Wala na. Hindi na natin sila pakikialaman once na nandyan na sila sa kanilang mga pamilya or nakalaya na po sila. Wala na. Pero concern, kaya tayo andito ngayon na nagmi-media mileage kasi concern ang pagbabago ng isang inmate hindi lang concern ng BGMP. Yes. Concern din ng isang community. Community, correct. So kung andun yung inmate, bumalik na sa community yung isang inmate, dapat din natin, tulungan po natin sila. Hindi lang kami sa part namin na BGMP ang tutulong. Okay. Kailangan natin tanggapin sila sa komunidad. Okay. Yes, kasamang Tere. Ano ba yung tanong ko? Since provisionally released po yung inmate, wala ho bang participation dito ang Parole and Probation Authority? Hindi ho ba sila involved dito sa pagpapatupad ng batas na ito? Ganito kasi yung manner ng pagbigay ng good conduct time allowance kasi doon yung participation ng Parole and Probation Office. And actually, the person authorized, may group board dyan kasi, yung sinatawag na Management Screening and Evaluation Committee o siya MSEC. Ang chairman niyan is yung assistant warden. Tapos ang member yung IWD, Chief Inmates Welfare and Development. Tapos yung chief ng records, tapos yung yung paralegal officer ng bawat jail natin, at saka yung parole, representative of the Parole and Probation Office. Yung sinasabi nyo na yung aftercare program ng Parole and Probation Office, ginagawa during the issuance, sa pag-i-issue ng good conduct time allowance yun. So, kung i-approve nila na good conduct siya during his stay in jail, hindi na natin pwedeng bawiin yun. Hindi ang role ng yung MSEC as na part yung Parole and Probation Office is yung pag-o-observe ng isang inmate sa loob ng piitan, hindi dun sa aftercare, sa labas. Hindi tulad ng probation. Okay. Yes, kasamang Munting. Doon sa proseso ng pagpapalaya, wala bang participation yung pamilya ng victim or yung victim mismo so that baka pwede rin siya mag-raise ng opposition? Kasi kapag lumabas na parang hindi siya kumbinsido, baka mamaya magrambulan na naman sa labas. Ganito yan, yung provisional release na tinatawag ko sa under Article 29 is yung tulad yung sinabi ko kanina, 5 months ang impossible penalty. During the period na tumakas siya, na provisional release siya, once na hindi pa tapos yung kaso, once na nagkakwan sila ng victim, hinaras yung victim, pwedeng i-request yung court na i-recall yung order of provisional release. Okay. Pero kung actual kwan na siya, na-serve niya, kung service of sentence, wala na pong tayo magagawa doon, kundi another case na isasampa doon sa isang... Okay, yes, kasamang Jeanette. Doon sa sinasabi niyo po, attorney, na another case ulit, hindi na po siya entitled doon sa mga time allowances na to kasi may another case na siya. Yeah. Or entitled pa rin po? Yun yung isang kwan. Once na recidivist na yung isang inmate, hindi na siya entitled ng good conduct time allowance. So, ang kwan natin dito, is binibigay natin yung good conduct talaga, ang intention ng batas, binibigay natin dun sa inmate na gustong talaga magbago. Okay. Yeah. Sige, kasamang Jeanette. Follow up. Ma'am, dun ay kay sir po, dun po sa more than 1,200 po na inmates natin, with these benefits. I'm sorry, 2,000 pala. 2,000, sir, yes. 2,000. May ano po ba tayo kung ilan po yung matitipid natin sa ilang budget po ang matitipid natin sa pagkain nila, sa electricity? For Region 2 alone, sir, Hindi, ikuha ko na lang sa iyo ng ng wool.
Sabi ko nga sa'yo, 1,034,000 ang inmate buong Pilipinas. Magkano ang pagkain ng preso? 50 pesos per head. 50 pesos per head, per day. Yung 134,000, magkano ang isang araw noon? Kwentahin nyo na lang ninyo. Yun ang pagkain. Yun ang titipid sana natin. Instead na kinulong natin ito, why not bigyan ng pagkakataon para masuportahan pa yung pamilya niya? Instead na tax eater yan, magiging taxpayer pa yan. Doon na makita natin na malaking matitipid ng gobyerno pag alimbawang itong mga inmate natin na pwede naman palang lumaya, pwede naman palang, di ba? Kaya itong isang malaking tipid ng gobyerno kung sakaling sila yung mabigyan ng makapag-avail ng ganitong kwan. Yes, attorney. Para kwan lang, kung mabigyan lang tayo ng abstract kung paano makitipid yung gobyerno. Di ba na yung kwento natin is yung 5 months na impossible pay? Yung 2 months na yun, ang budget ng per inmate kasi natin is 1.5 per month. So doon sa 2 months na mababawas sa kanyang pag-stay sa kulungan, doon sa 5 months, makabawas tayo ng 3,000. 3,000, oo. Ganun lang. Okay, so malaki din ang maitutulong niya sa costing kumbaga ng gobyerno para sa bawat inmate. Meron lang idadagdag Yes, ka Director. kasama Oliver. No? Itong good conduct time allowance ito, hindi ito kung inmate ka, pwede ka na mag-avail. Meron kaming criteria. Kung halimbawa, dati kasi doon sa 5 days, yung old na law na binanggit ni Atty. Kanina, kahit na natutulog ka lang, pag lumabot ng isang buwan, minus 5 days ka. Dito, hindi, kailangan pagtrabahuin mo rin. Bakit? Kung halimbawa hindi ka sumasama sa programa ng BJMP o sa jail, no? Hindi ka nakikipag-participate sa livelihood na gustong ipapatupad ng jail authorities. Tapos binabiolate mo pa yung mga jail rules and regulations sa loob ng pitan. Pag binayolate mo yung rules, policy sa loob, po-forfeit yan, tatanggalin yung kwan mo. Hindi ibig-ibigin ng good conduct time allowance. Ano itong mga policy na to? Halimbawa, alam natin bawal mag-inom, pero nakakapagpasok yung mga alak. Bakit bawal ng sigarilyo, pero nakakapasok ang sigarilyo? Bakit yung droga, ito ng worse, bakit nakakapasok? Ito yung mga rules and policy na pinapatupad namin sa mga jails na pag binayolate nila ito, forfeit yung kanilang good conduct time allowance. Okay, so meron din palang mga inoobserbahan na paggalaw ng bawat isa para ma-qualify sila doon. Any other question? Kung wala, itanong ko muna to kanino ko pa gustong tanungin. Once naman na under observation siya, qualified siya, pero bigla siyang tumakas, papaano po yung nauna nang na-serve sa kanya, attorney? Mawawala po ba yun entirely or entitled pa rin siya? Ang intention sa implementing rules and regulation na once na yung good conduct time allowance once given, it can no longer be revoked. So, yung naibigay siya, for example, this month of August, nabigyan siya ng 20 days. Tapos tumakan siya month of September. Doon sa ma-forfeit yung right niya na to have good conduct time allowance during the month of September. But yung naibigay na month of August, yung previously earned, hindi na pwedeng ma-forfeit. Okay. So, ayun, yun yung isang, kasamang Jeanette. Doon sa pagtakas kasi, may mga grave violation yan. So, ma-deny ng 6 months. Pero yung tumakas na isang inmate, hindi na pwedeng hindi na pwedeng i-provisional release under Article 29 of the Revised Penal Code. But, pwede mong bigyan siya ng good conduct time allowance for purposes of just in case na na-convict siya, deduction sa kanyang sa sentence during conviction. Na isa-served. Okay. Ayan, meron pa ba tayong tanong tungkol doon sa revised penal code, yung amendment niya, before we go to other matters na and updates? Yes. Wala po bang parang pagtuligsas yung sa mga, anong tawag mo, yung mga organizations na implement kasi kasama yung Jennifer. Anyway, tanungin natin. Wala pa naman pong tumutuligsa dito, sir. Wala pa na tayong natatanggap na parang pag-ayaw. Opposition, yes, ma'am.
Of course, sa inmates, wala siguro. Tulad ng ano pong organizations. Pero sa agropiano Ayun sa mga organization, yung back kamo na lang. Kasi ang nasa batas kasi yan eh. Ang kwan kasi, ang yung intention ng Republic Act 10592 is implementation of restorative justice. Yun yung basic kwan niya, yung policy niya. Implementation of restorative justice. Pero yung kwan kasi, ang restorative justice kasi, hindi siya focus on the penalty. Kailangan focus on how to paano pabalikin yung relationship ng bawat yung victim at saka yung offender. Yun yung purpose sa atin, yung sa atin na members ng community. Kailangan natin tanggapin na yung isang tao, lalo yung mga hindi intentionally na ginawa na crime, kaya magbago. So, kailangan natin magpatawad. So, kung biktima ka, isipin mo na lang na bakit mo siya pagtatagalin sa kulungan. Kung yung tao naman hindi intention na ginawa, kailangan mo rin siyang patawarin. Yun yung isang principle kasi ng restorative justice na halos sa other country i-implement, sa Pilipinas unti-unti lang sa batas natin tulad ng Republic Act 10592 na ini-implement po. Okay. Sige, kasamang Chile. So, may ano din po ba? Halimbawa po yung isang inmate nga naka-avail siya nitong provisional release at dun sa at saka yung time allowance. Alam naman natin sutil ang community natin. Bakit nakalaya yung criminal na yan? Yung mga ganun pong mga tipo at halimbawa nagkainitan, nagkasuntukan. May tawag dito, parang madadagdagan po ba yung halimbawa yung inmate nga nasuntok niya o nasaktan niya yung kumakantsaw sa kanya, may liability pa rin po ba siya? Ay syempre naman, bawal manakit, 'di ba? Kung ano yung gravity ng kanyang ginawa, may liability din yung complainant na kung yung sumuntok sa isang accused na serious physical injury or slight physical injury. Pero wala siyang effect dun sa ni-enjoy niya sa time allowance? Wala nang effect. Kasi ang kwan din natin dito, kaya kami andito para ipaliwanag, maintindihan ng komunidad, baka para hindi sila magtaka na yung isang sentensyado ng 5 months na inmate po natin, after 3 months lumaya na. So kung sentence para kwan na, hindi na babawian yung provisional release. Sentensyado, na sentensya ng 5 months, after 3 months lumaya na dahil po sa implementation ng good conduct time allowance po yan. Okay. So meron pa ba gustong linawin tungkol doon sa time allowance? O kung wala na, dako tayo sa ibang update kasi bibihira nating mahagilap daw. Bibihira nating makuha yung ilang mga bisita natin ngayon. Sa updates, ma'am, sa atin pong programs ngayon sa BGMP, ano po ang ating ginagawa ngayon? Unahin natin si Captain, Chief Inspector Miranda. Okay, salamat Oliver sa pagbibigay niyo ng opportunity also to share our some updates sa bureau. Matagal-tagal na nga na hindi kami nakapunta rito. Kaya may upcoming activities kami for the National Correctional Consciousness Week na kung minsan ito sa kabila doon sa mga ibang sector na tinatawag na na yung prison awareness weeks lang sa kanila eh. So ito ay gaganapin sa October na kung saan magkakaroon kami ng mga iba't ibang services na accessible sa mga inmates at saka sa families din nila. So usually this falls on the last week of October. So malapit-lapit na po 'yon. And then meron din kaming mga services na patungkol sa sa programa ng sa Inmates Welfare and Development na papalawigin mamaya ni Inspector Gumaru dahil siya ho yung chief doon. At sa darating na mga December, as usual, meron din kami kasing mga community outreach programs kagaya ng pagbibigay ng yung blood donation, and we've been doing that especially sa months ng July. Okay, kaya yun naman po ay mga activities namin for the community. Okay. So nakikiusap kami sa mga sa mga manonood, tagapakinig sa radyo at sa pamilya ng ating mga nakapiit na
dalawin ng frequent yung kanilang mga nakapiit na mga kapamilya para sa ganun isa rin yun na magiging factor doon sa pagiging candidate doon sa pagbibigay ng good conduct time allowance dahil alam mo yung inspirasyon na hinuhugot galing sa kanila. Yes. Okay. Si Inspector Gumaro naman, ma'am. Dagdag po doon sa nasabi ni ma'am Juliet. Regarding po dun sa mga programs ng Inmates Welfare and Development, kasi ito po yung puso ng BJMP. Meron po kasi tayong twin mandate, yung security and development ng inmates. So ang IWD po, tumututok tayo dun sa welfare and of course yung development ng inmates. So marami po tayong mga activity na kung saan nakakatulong upang gumaan yung kanilang pag-stay, lalo na yung pag-grant ng GCTA. So meron po tayong mga different activities, yung sa spiritual, meron po tayong mga kinakandak na kung hindi daily ay weekly na kinakandak ng ating mga service providers sa religious sector. And of course, meron din po tayong mga livelihood projects. Mostly po ito ay ginagawa ng mga inmates natin all throughout Region 2 po. So halos lahat ng jails po ay meron po tayong mga livelihood projects. Actually, meron po tayo yung one jail, one product. So in every jail, meron po silang specialty o yung unique product na kung saan ay yun yung pinaka masasabi nating may pagmamalaki ng bawat jail. Actually, napili po yung ating yung sa Tuguegarao City District Jail, yung kanilang flower beads ang nag-iisang qualified po sa DTI sa National Capital Region po. So sa buong Pilipinas po yung products po natin ng mga inmates sa Tuguegarao City District Jail po yung na-appreciate and na-qualified. So by next month or this coming months po, pupunta po yung mga members po nun, ng mga kasali doon, yung mga committee na doon para ibisitahin yung mga inmates na gumawa nun, and of course yung para i-develop pa yung kanilang skills at yung i-promote mismo yung product throughout the country, and of course in other countries pa kung may mga interested na mag-export o mag-import ng kanilang mga products. Ma'am, yung pong sa Tuguegarao ay gawa sa yung tanglad or iba? Hindi po, yung beads po. Flower beads po. Beads. Okay, beads pala siya. Okay, so yun yung bago. How about the other jails, ma'am? Can you name some of their products? Meron din tayo sa Rojas, Rojas District Jail po, yung mga recycled materials. Then ginagawa po nilang bags and yung mga packets, yung mga pitaka. Meron din po tayo yung sa furniture making sa Cabarugis po. And Tuguegarao po. Furniture making, ma'am? Cabarugis? Meron din po tayong sa Santiago din po. I'm proud to say na meron na pong stable income yung mga inmates doon kasi meron po silang spa. So sila po ay na-trained na beauty parlor and spa, na-trained po sila na magmasahe and of course yung cosmetology. So pwede pala mag-establish sa loob ng jail ng ganun, ma'am. At least po nakakatulong tayo lalo na sa financial aspects po ng mga inmates kasi hindi naman po lahat ay suportado ng kanilang pamilya. So sila rin po nakikibaka lalo na sa financial aspects nila. So yan din yung isang aid para sa ganun ay matulungan natin sila in our own little way na. So in-encourage ko rin po na sana yung sa mga gustong bumisita sa jail na mag-avail din po ng mga products nila para makatulong din po sa itong kanilang mga to, financial bibisita yung mga yan at problems. bibili sila. Yes, kasamang June. Actually, this is not a question kasamang Oliver or suggestion, no? Kasi maalala mo yung nag-fun run tayo na yung ating token is galing sa BGMP. So, ang dami talagang nag-appreciate.
Pero At matibay napag-usapan yung namin ni kinuha Sir Benji, natin. bakit parang wala ito sa market? So, bakit hindi kaya, ano kaya yung pwede nating maitulong, sabi ni Sir Benji. So, may mga, baka pwede din, kasi may mga Facebook na rin po tayo ngayon, pwede na rin tayong mag-sell online. So, baka po pwede nyo kaming ipag-provide na mga pictures, tapos kung meron po kayong prices ng mga ginagawa nila para, yun nga, yung sabi ni Ma'am kanina, makatulong tayo. Of course, para sa pamilya din naman nila ito. So, baka pwede pong ganun, we can help you sell. At saka may mga ano din naman tayo, may mga trade fair. Baka pwede pong makapaglagay din tayo ng mga products din po nila. Pag nagbenta ka daw kasamang Gina, dapat walang patong, Actually po, ongoing yung paggawa namin ng brochure. Yun po yung pina-project namin ngayon. And of course, to be launched on yung sa Nacoco Week po. So yung mga prizes po kasi para maiwasan natin yung overpricing masyado kasi hindi natin maiwasan yung isasubmit po muna natin sa DTI para sa kanilang assessment. So sila po ang set ng standard price para po dun sa mga projects nila. And maliban po dun, meron po tayo yung alternative learning system. So, qualified din po ito sa pag-grant ng GCTA. Kaya yung sa mga tutorial sessions, ganun din po. So, ito pong alternative learning system, nakakatulong po ito lalo na dun sa mga inmates natin na yung hindi nakatungtong man lang ng grade 1 o yung hindi talaga marunong magbasa at magsulat. So, it is a literacy program po na binibigay natin sa kanila para sa ganun, paglaya nila is makatulong man kung in one way or another sa kanilang literacy development. So, hindi na sila maging mangmang paglabas nila. Okay. Isang magandang, si kasamang nga Edmond ng Bombo Radio. Yes, yung nababanggit nila yung about sa programs, pero meron lang akong concerns kasi recently, I think month of July, yung sinagawa po ni mismong Regional Director, Jail Senior Superintendent Amelia Reyandayan, yung pong Operation Greenhouse. So, na ano noon, nakita dito sa may BGMP, yung ilang pong mga tulad na lamang yung mga drugs. So, update lang po kami sa items. Oo. Tapos, meron din pong mga nasibak na mga jail officers natin, including the jail warden. So, just update us, sir, kung kumusta na po ito and our monitoring to our newly installed na jail warden and mga jail officers po natin dito sa may BGMP. Si ARD siguro makakasagot, sir. Yung warden ni Relieve, totoo yung sinabi mo na alos lahat ng mga personnel sa Tuguegarao City Jail pinarelieve ni RD kasi nakita niya na parang nagkakaroon na ng parang familiarization ba? Parang nawala na yung yung naging personalan na ba? Nakikita niya kasi na bakit nakapasok yun? Hindi makapasok yun kung sana yung mga duty, yung mga personnel. So, totoo yung sinabi mo, lahat nirelieve from warden down. No, dinistribute sa ibang mga jails. At pinalitan namin ng ibang personnel galing sa ibang jails din, galing Apari, galing Tuaw, galing sa Bela. So, bago na lahat yung mga personnel dyan sa Tuguegarao City District Jail. Okay. Any other concern pa? Yes. Hindi follow-up lang yun. Dun sa mga na-relieve, sir, so saan po natin dinala? Yun din. May napunta rin sa Apari, may napunta sa Tuaw. Actually, mayroon pang napunta ng Cabarugis, Santiago. So, yun lang pa yung action na ginawa natin without any filing any case against them? Sa mga jail guards po natin, saka including the kasi wala naman talaga natin nakitang actual na sila ang kwan Hindi rin natin alam kung baka inmate din ang nagpasok o bisita. Kasi may mga ganun Siguro maniwala kayo sa ibang jail. Ang drugs, tinatago nila dun sa I'm sorry to say that, sa ari nila. So ito yung mga incident na hindi natin ma-detect yun So hindi naman natin maakuha na talagang mga personnel nga ang nagpasok or kasabuat. But to play safe, talagang si RD
para wala nang i-relieve na lahat ng mga personnel. Pati warden. So, yun ang ginawa niya. Okay. So, yun yung action nila doon kasama ng Edmond. So, meron pa bang ilang concerns? Kung wala na, si ERD siguro, sir, maliban dun sa mga nabanggit nila, ano pa po ba yung ating mga ginagawa dito upang mapabuti pa natin yung pong ating pag-manage sa ating pong jails? Kasalukuyan po ngayon umiikot po kami yung staff, lalo na yung phrase committee dyan sa regional office. Kinakausap namin yung mga personnel namin tungkol sa nangyayari dyan sa Tuguegarao, pati yung mga inmate. Pinapaliwanag namin ito sa mga inmate ngayon sa buong lambak ng Cagayan na kung saan na mayroong magandang balita para sa mga inmate natin. Ito nga ang RA 10592, yung pagbigay ng good conduct time allowance sa mga inmate. Kaya umiikot kami ngayon, tapos na kami sa Vizcaya, tapos na kami sa Quirino, Isabela. So this next week siguro nandito na kami sa Cagayan para makuan ng mga inmate na wag silang maburyong. Ito na yung magandang balita, magandang kuan sa kanila na may pagkakataon na maagang paglaya. You could just imagine, kagaya na sinabi ni attorney kanina, na yung halimbawa ang sentensya mo or yung maximum penalty mo na hindi ka pa nasa sentensya 5 months, magbubuno ka lang ng 3 months, ayos ka na. O kung halimbawa ang maximum penalty mo is 2 years 2 months, bubuno ka lang ng 1 year, kasi dun sa 1 year na yun meron kang 240 days, equivalent to 12 months. So hindi mo na kailangan bunuin lahat yung buong sentensya mo. Halos kalahati lang. Pwede ka nang lumaya. At ito ang magandang balita na ipinapaabot namin sa ating mga kapatid na nasa loob ng bilangguan kasama mga Oliver. Okay. Oo. So, napakagandang balita para sa kanila. So, for now, we have the messages na siguro. And kung meron pang gustong idagdag ang ating mga opisyal dito, simula tayo kay Jail Senior Inspector Bonifacio M. Gitering. Siya po yung Chief ng Legal Section and Hearing Officer, sir. And actually, concurrent warden of Apari. Okay. Sa Apari din, minsan pinopromote ko rin yung basura mo, produkto. Okay. Produkto ko. Ecological solid waste management din yun, nga, sir. Kasi ang Apari kasi is cash basin ng plastic, hindi lang tubig. Tama po, tama. So, kaya lang yung kwan namin, yung produkto namin na bags made of plastic is hindi na qualify sa DTI. Siguro may kailangan pang repasuhin para makakwalify siya, no? But actually, sa Apari naman, may market, nagmamarket kami sa Jota Resort. Actually, yung Jota Resort na mismo yung pumunta sa amin para kolektahin yung product ng ating inmates. Okay. So yan, napakagandang innovation po yan para sa ating mga inmate. Thank you very much, sir. Dako naman tayo kay Jail Inspector Raysabel T. Gumaru, ang Chief ng Inmates Welfare Development Division and Chief ng Investigation and Prosecution Division, ma'am. Actually po, ang ginagawa namin ngayon is minomonitor namin quarterly yung lahat ng jail sa Region 2 regarding dun sa mga IWD activities nila, especially itong yung concentration po natin sa Therapeutic Community Modality Program, yung ALS po, yung Alternative Learning System, at yung mga livelihood activities po ng ating mga inmates. So ngayon po naka-schedule po kami ngayong quarter, this week po, para mag-monitor and for inspection po ng lahat ng jail sa Region 2. Okay, and of course, Chief Inspector Juliet M. Miranda, ang Chief naman ng Personal Records Management and the Chief ng Human Resource Development Division, ma'am. Okay, marami kasi akong hawak ngayon na divisions. So, mag-announce ako sa recruitment sa community na kung sino yung mga interested. Year-round po ang pag-accept namin ng application. In fact, meron na kaming na-appoint na 9, and then we forwarded a lot of applicants sa Manila who is going to fill up the quota for the whole 2014. So, ilan po yung quota natin, ma'am, for 2014? Hindi. Pag sa regional lang, 9 lang kasi. Pero nangangailangan yung buong BJMP, national, ang scope ng mga willing na ma-assign sa ibang regions. Like we already sent applicants who successfully underwent trainings na sa ibang regions for those who cannot be able to meet yung quota nila.
So, ibig sabihin nun, year-round yung pag-accept namin ng application as long as they hold an eligibility na commensurate sa jail officer 1 position like yung RA 1080 o kaya yung yung civil service professional. Okay. So at saka dapat physically fit. Okay. And then sa ngayon naman ng community relations, we are happy to announce that we are open for invitation, kagaya ng ginagawa natin sa DSWD, na miss na nga namin yun, asa na si Angeli, dun sa pagbibigay ng service sa community. And we are also really into blood donation, dahil meron kaming in-establish na, na blood deposit dyan, na hindi lang yung hanay ng BGMP at relatives ang nakaka-avail, kundi pati din yung community. Okay, and doon naman sa health services, of course, natutuwa kami kasi hindi ganun kalaki ang morbidity rate sa BGMP. In fact, just lately, meron lang kaming record ng isang death for the whole year na nanggaling sa Cabarugis District Jail. Oo, but in terms of morbidity and mortality rate naman, medyo mababa kami compared sa other regions. And then, of course, sa community relations, we would like to encourage the public, especially yung mga stakeholders, na to really help us sa pagbibigay ng services sa ating mga kliyente, gawa ng, sabi nga namin sa therapeutic community modality program, kaya namin gawin pero mas okay pag may tumutulong. Diba? So, ang participation ng community, that's why sabi ko kay Attorney, we have to really roll out and inform the public of this 10592 na implementation, so as, alam mo, pagka-informed ang public, mas madaling i-implement. Oo. At kung maaari lang, sabi nga ni Attorney, the BGMP talaga does not have a well-laid aftercare program. So inaatang namin yun na aspeto sa komunidad, gawa ng malaki ang partisipasyon ng komunidad sa pagbabago ng bawat nakapiit na babalik sa fold ng society. Okay. So yan, napakaraming activity. And now naman ang message din ng ating Assistant Regional Director, sir. Una-una, pasalamat ako sa pamunuan ng PIA, sa pangibitan nyo sa amin para may paliwanag namin sa ating sa community itong bagong batas ng Republic Act 10592. Ito po ay batas para sa mga kapatid na natin nasa loob. Gaya na sinabi ko kanina, at least ito isang pamamaraan na kung saan naipaliwanag namin kung itong batas na ito, at ako'y humingi ng dispensa dahil ang aming buting regional director hindi nakadol dahil mag-attend siya ng conference sa Manila. So maraming salamat muli sa inyong lahat. Thank you very much, Jail Superintendent Seferino P. Sionco, ang ating Assistant Regional Director at concurrent Regional Chief of Staff. So yan mga kaibigan, ang aming pong atid sa inyo, naway nakuha po natin yung pong objective, yung pong amendment ng revised penal code, and of course yung updates mula po sa BGMP Region 2. Sa ngalan po ng ating Regional Director, Director Purita Eslicas, ito po muli ang inyong lingkod, Oliver Tamayo Bakay. Maraming salamat, magandang araw po sa inyong lahat.